Ika-6 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng kanyang master habang nakataas ang kamay na may hawak na karayom na ang duodenum ay isang daluyan ng dugo na kumakalat sa loob at paligid ng mga paa at kamay na nililikha ng 5 laman loob. Ang duodenum ay konektado sa 5 elemento at nahahati sa point at yangyong depende sa kung saan ito nakakabit. Ang mga meridian na matatagpuan sa labas ng mga paa at kamay ay tinatawag na yangyong, ang panloob na bahagi ay tinatawag na point, at ang mga meridian sa braso ay tinatawag na hydroponics, samantalang ang mga nasa binti ay tinatawag na jokyeong. Dagdag pa niya habang patuloy sa pagtusok ng manikang kahoy na ang duodenum ay malawak na nahahati sa 3 pangunahing kategorya, otoconjunctiva. Susamyanggeon 6, joksamyong, at joksamyanggeong, na konektado sa mga bahagi tulad ng baga, hydrocephalus ng panloob na bahagi ng braso sa unahan, at ang medial medullary sinus ng gitnang bahagi ng braso na konektado sa symphonies. Ito ay tinutukoy bilang Sonois heart cardiogram sa panloob na likod ng braso na konektado sa puso. Ang susoyang samchugyeong ay matatagpuan sa gitna ng panlabas na bahagi ng braso na konektado sa bituka, small intestine. Ang sutaeyang small intestine gyeonggeong ay nasa panlabas na likod ng braso na konektado rin sa bituka. At ang joksam penis ay isang foot tayum sirrati sa panloob na harapan ng binti na konektado sa lion, spleen. Ang cirrhosis ng paa sa gitna ng panloob na binti ay konektado sa atay, liver. Ang foot nose nerve sa likod na bahagi ng panloob na paa ay konektado sa bato, kidney. Ganito konektado ang 12 meridian sa isa't isa, sa katawan ng lalaki at babae, at ilan sa mga katangian ng mga ito ay may pagkakaugnay. Dagdag pa ng master niya na tila walang siyang naintindihan na sa madaling sabi, ang tricuspidoscope ay dumadaloy mula sa dibdib patungo sa mga dulo ng daliri, ang triceps patungo sa ulo, ang tricepsum ay patungo rin sa ulo, at ang tricuspidoscope ay dumadaloy mula sa dulo ng paa papasok sa dibdib. Lahat ng ito ay nag-ugnay at humahantong sa isang daloy. Itinaas ang isang daliri at sinabi pa ng master niya na mula sa mga pangunahing konsepto hanggang sa antas na kailangan kong simulan ang pag-aaral ng lahat ng dahan-dahan at sunod-sunod, tama ba? Dagdag pa niya na ganitong bilog, naiintindihan mo ba? Napasigaw siya na sinabi na paano ko maaala-ala lahat ng sinabi mo. Ni hindi ko nga maintindihan kahit isang bahagi. Na sinabi ng kanyang master na hindi ba dapat ang nagsasabing henyo siya ay kayang kabisaduhin to. Dagdag pa niya na huwag mong isisi lahat sa aralin, dapat pinagsikapan mong kabisaduhin, hangal ka, tama ba? Na muli na namang napasigaw siyang sinabi na ano. Ako na naman ang sinisisi mo. Itinuro ng kanyang master ang kahoy na manika, sinabi niya na ngayon, gawin mo na ang nakabisado mo sa kahoy na rebulto. At mula sa otolaryngoscope hanggang sa foot and mouth points, kung mali ang pagkakasunod-sunod, gagawin ba natin ito isa-isa sa sarili mong katawan? Hinawakan ng kanyang master ang kamay niya, sinasabi na alam mo yan, di ba? Kunin mo ang karayom. Na napasabi naman siya na hindi ko alam kung kaya ko, pero na hindi na niya ito naituloy. At pagkatapos nakaharap sa manikang kahoy na naiinis na sinabi sa kanyang sarili na noong ako'y 5 taong gulang pa lang, na isaulo ko na ang 1,000-character classic at ang 3 klasikong aklat. Nakangisi ang kanyang master na nakatingin sa kanya, habang nakapikit siyang napahingang sinabi sa isip na hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, pero gagawin ko na lang ang mga narinig at nakita ko, ngayon. Isipin na lang natin kung ano ang sinabi at ginawa ng hinayupak na master na yon. Na mabilis siyang lumalapit sa manikang kahoy. Mabilis niyang tinusok ang mga bahagi ng kahoy na manika habang sinasabi niya na ang menopause ay konektado sa mga baga. Ang suyom na sintomas ay konektado sa tibok ng puso. Ang Suyamyeong Tripitaka Koreana. Konektado sa malaking bituka. Ang Soyang Samchugyeong. Nakakabit sa loob ng 3 segundo. Ang Susoyang Samchugyeong ay dumadaloy sa gitna ng panlabas na braso at konektado ito sa maliit na bituka. Ang Sotaeyang. Ang meridian ng maliit na bituka ay dumadaloy sa panlabas na likod ng braso at konektado rin ito sa maliit na bituka. Nakatingin ang master niya sa kanya habang sinasabi na ang cirrhosis ng paa sa gitna ng panloob na binti ay konektado sa atay, ang ugat ng ingay sa likod ng paa ng panloob na binti ay konektado sa bato. Ang soyang damyeong ay konektado sa dingding. Ang solar na cystoscope ng paa ay konektado sa pantob. At pagkatapos sinabi niya na magkakaugnay ang mga ito. Di ba? Dagdag pa niya na dito, dito, at dito. Di ba, hindi ba ako nagkamali?
Nakatingin lang ang kanyang master sa kanya na hindi makapaniwala. At pagkatapos ay napaisip na napahawak sa balbas. At pagkatapos sinabi sa kanya habang tumitihim na mukhang hindi naman masama ang pagtuturo ko. Mahaba pa ang lalakbayin mo pero may pag-asa ako sa'yo. Napasabi naman siya na hindi, paano ka naman nakarating sa ganyang konklusyon? Dagdag pa niya na nakita kitang nagulat kanina pero kung magiging tapat ka lang sa akin. Ano ba talaga ang iniisip mo? Napahinga ang kanyang master na nakatingin sa kanyang nakangiwi ang bibig na nagulat lang ako nang makita kitang nagpapagalaw ng mga braso mo. Akala mo ba ang galing mo na dahil lang sa mga galaw mo? Dagdag pa niya na makikita siyang nagtataka na pero magaling ka naman. Ngayon ituro mo ng diretsyo ang mga daliri mo sa otolaryngoscope sa katawan mo. Na napasabi siya na sa katawan ko. At ginawa niya ito na tinusok ang kanyang kamay habang sinasabi na tama ba ang ginagawa ko. Na napasabi ang kanyang master na pinagmamasdan siya na ano nang ibig mong sabihin, parang kailangan pa kitang hampasin sa ulo. Mayroong 12 buto at 11 ugat sa kaliwa at kanang bahagi ng otolaryngoscope pa lang. May madilim na ekspresyon ng mukha ang kanyang master na papalapit sa kanya. Tinusok niya ang katawan nito habang sinasabi na sentral na mga ugat. Puso, baga, meridyan ng pulso, panloob na punto isa, maliit na bituka, panlabas na punto ng tarangkahan. At pagkatapos tinanong niyang nakangiti siya na ano sa tingin mo. Nagulat siya na napatingin sa kanyang master. At tila may lumabas na hangin sa kanyang bibig na nakatingin sa kanyang kamay. At iginalaw niya itong masayang sinabi sa isip ang lamig ng hindi ko alam kung bakit. Nahirapan ako nitong mga nakaraang araw, kaya parang masakit ang tiyan ko at parang may kabag, pero ngayon ay nawala na. Nakangising sinabi naman sa kanya ng kanyang master na malamang ay napansin mo na ito base sa hitsura ng mukha mo. Tandaan mo ito sa iyong katawan. Ito ang konsepto ng otolaryngoscope. Naiinis siyang sinigaw sa kanyang master na bakit hindi mo agad itinuro at ipinaliwanag ng maayos simula pa lang. Dagdag pa niya sa isip na bukod pa roon, sinimulan niya ang unang gawain pagkatapos ng 2 buwan mula nang dumating ako rito. Lumiwanag ang mga mata ng kanyang master na nakangiting sinabi sa kanya na hindi masaya kung ituturo ko lang agad sa iyo ito simula pa lang, masyadong madali yon, di ba? Naiintindihan mo ba? May iba ka pa bang reklamo? Napataas siya ng 2 kamay na sinabi niya na ayos lang. Kung isipin, parang hindi na rin ganon kasama ngayon. Master, ituloy na lang natin kung paano tayo nagsimula. Dagdag pa niya sa isip na bakit ko ba ito sinasabi. Hindi, parang may kung ano lang. Kinikilabutan ako nang hindi ko alam kung bakit. Napakamot sa pisngi ang master niya at sinabi na grabe, ang manhid mo talaga. Ang saya sana kung may patay na dugo o maitim na dugo ka habang nag-aaral ka ng tungkol sa lason o mga kulani. At sinabi sa kwento na nakakalason na dugo. Sumisimbolo sa pagkaubos ng lakas o enerhiya. Dugong hindi na umaagos. Parang latak ng enerhiya sa katawan na nagiging sagabal. Dugong sinira ng mga sakit. Nagpapahiwatig ng pagkasira. Sa loob, gaya ng epilepsy o cerebral hemorrhage. At dugong nakamamatay. Maaaring ito ang epekto ng maling paggamit ng inner key o maling tusok ng acupuncture. Nawalan ng kulay siyang sinasabi ng kanyang master na tama, hindi ba't isa kang may archemic na dugo? Gusto mo bang tulungan kita ng kaunti? Dugong archemico. Kasama rito ang dugo sa balikat, dugong submundial, pagdurugo ng bongan, pagdurugo sa bibig, pagdurugo ng bongmi, pagdurugo ng jeongsik, hirap lumunok, pagdurugo ng braso, at pamumuo ng dugo sa inunan. Ang punto ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng panghihina o kawalan ng kakayahang magsalita. At pagkatapos sinabi niya habang muli na namang pinintot ang manikang kahoy na balik na tayo sa klase ng walang sinasabi ng kung ano-anong kakatwa. CJ. Sige, ganito ba ang pag-ensayo, gamit ang kahoy na rebulto, tama ba? Natumugon sa kanya ang kanyang master na oho nga pala, hindi ba dapat isa-isang hampas ang aabutin mo kapag nagkamali ka? Nagbilang ito sa kamay habang sinasabi na tingnan natin. Ang ipinakita ko sa woodcarver ay 300 at siyam sa kaliwa at kanan, kaya kabuang 618. Samantalang ikaw, 43 sa kaliwa at kanan din, kaya kabuang 86. Napasilip siya sa gilid ng kahoy na manika habang sinasabi pa ng kanyang master na grabe, nagkamali o may mga hindi natamaan ng tama ng mga humigit kumulang 532 na beses ka. Napasigaw siya na hindi tama yan. Mali ang paraan mo ng pagkwenta.
Dahil ito ay ang ika-12 meridian. Kailangan mo itong tamaan ng 12 ulit kahit puro mali ang tinamaan mo. Nakangisi ang kanyang master na inangat ang mangga, sinabi niya na mukhang kailangan talagang turuan ang katawan mo, alam mo ang ibig kong sabihin. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mali sa bawat isa, kaya tiyaking itatak mo ito sa katawan mo. Mabilis namang tumakbo siya habang sinasabi na mabuti pa siguro ay pumunta na ako sa banyo at sagutin ang tawag ng kalikasan, sige paalam. Makikita ang manikang kahoy na sinabi ng kanyang master na wala kang mapupuntahan kahit saan. Makikita ang langit na mapapakinggan ang kanyang malakas na pagsigaw ng sakit. At sumapit na ang kinagabihan. Na muli na namang sumikat ang araw. Muli na naman silang nag-aral sa manikang kahoy na pinagmamasdan siya ng kanyang master. Itinuro niya ang katawan na may sinasabi na hindi na idinetalye. At pagkatapos ay muli na namang tinusok ng kanyang kamay ang manikang kahoy. At dahil sa mali ang ginawa niya, isang palo sa puwet ang inabot niya. Lumipas ang arawan na ito ay palubog na. Nagme-meditate siya sa harapan ng kanyang master habang may sinasabi sa kanya ito. Dumaan ang maraming araw na makikita siyang nagme-meditate. Hanggang sa lumipas ang 4 na buwan na patuloy pa din siya sa pagme-meditate. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata. Ika-7 kabanata sa pagpapatuloy. 4 na buwan ang nakalipas. Na siya ay patuloy sa pagme-meditate. At pagkatapos nakapikit na iniangat ang ulo, sabay huminga ng malalim. Ang 2 kamay niya ay itinapat sa tiyan at ang mga enerhiya dito ay makikita na umiikot. At pagkatapos itinaas niya ito sa kanyang itaas sa tapat ng dibdib at ang enerhiya ay naglalabasan sa kanyang buong katawan. At ilang sandali pa ang kanyang 2 palad ay ibinukang nakaharap sa ibaba. At dahan-dahan niya itong ibinalik sa kanyang harapan ng tiyan, at ang enerhiyang ipinalabas niya ay huminahon na gumagawa ng mga butil ng bilog na umiikot. Na makikita ang mukha niyang napahinga na nakatingin sa ibaba. Nagulat na napasimangot siya nang marinig niya ang boses ng kanyang master na sinasabi na hanggang ngayon ba ay ginagawa mo pa rin yan. Dagdag pa nito, habang inaalog ang alak sa bote na pagkatapos mo, gawin mo na lang ang mga gawaing bahay. Tulad ng paglalaba, pagsasaing, at paghahati ng panggatong. At syempre, maglinis ka rin. Napatingin siya sa kanyang master na napasabi na hindi ko ba nagawa na lahat ng yon. Na sinabi pa niya na ang pagsasaing, ang pagputol ng mga kahoy, ang paglalaba, at paglilinis, hindi ba't ito ay napaka-perfect na, hindi ba? Dagdag pa niya habang tila namamanata na syempre, bunga yan ng matinding training na pinagdadaanan ko. Na napaliit ng mata ang kanyang master na napasabi na huwag ka munang maging mayabang. Basic pa lang ang alam mo. Baka isipin pa ng iba na kaya kita kinukop ay para lang sa gawaing bahay. Napatingin siya sa kanyang master na may blankong muka na sinabi na hindi ba. Nakahawak sa balbas ang kanyang master na sinabi pa niya sa kanya na basic pa lang ang natutunan mo pero ang taas na agad ng tingin mo sa sarili. Ni hindi mo pa nga kayang matuto ng martial arts mula sa mga teksto sa ngayon. Dagdag pa nito sa kanya habang nakapikit na nakahawak sa balbas na pero gayon paman, hindi mo naman mapigilan ang sarili mong matuto ng higit pa. At may itinuro ang kanyang master na sinabi pa niya na kaya, kung ganon. Simula ngayon, pag-aralan na natin yan. Na ang itinuro pala niya ay isang kaya gym. Na sinabi pa niya sa kwento na ang pakinggan yon ay parang nakaririnig ng isang magandang himig mula sa mga kaaya-ayang ibon. Dagdag pa niya habang makikita ang kaya gym na ang pagtugtog niyan ay isang gawain na nangangailangan ng napakapino at maingat na galaw ng mga daliri at maselang pakiramdam sa bawat himig. Mukha itong simple pero maraming nabigo na tugtugin ito ng tama. Ang kaya gym. Isang instrumentong pangmusika ng Korea na may maraming kwerdas at kinakalabit. Isa sa pinakakaraniwang instrumentong may kwerdas sa Korea. Ang salitang naejim ay isang kathang-isip na pangalan, jem, ugat kasing kahulugan ng tangjim, kaya jim. Nae, nangangahulugang kulog. Ibig sabihin, isang instrumento kung saan ang kwerdas ay sinulid ng kulog. Habang pinakilala ng master sa kanya ito, namamanghang nakatingin siya sa instrumento na sinabi pa ng kanyang master na ang pagtugtog ng musika ay nangangailangan ng higit pa sa kaalaman lang. Sa pamamagitan ng pagkatutong tugtugin ito, magkakaroon ka ng pundasyon para sa kidlat. At dagdag pa, hindi sobra-sobra kung sabihin kapag kaya mong hawakan o kontrolin ang panunuhol na ito, magkakaroon ka na rin ng batayan para sa lightning rod.
Napasabi siya habang patuloy sa pagkamangha na kaya pala noong naglilinis ako. Palagi mong sinasabi na huwag ko yung gagalawin. Kaya, tuturuan mo na ba ako? At naiisip pa niya kapag tumugtog siya nito maraming magtitili ang bababae sa kanya habang nanunood habang sinsabi sa kanya na tingnan mo siya. Ang gwapo niya talaga. Naku po, tingnan mo yang titig niya. Ang lungkot ng tinig niya at parang natutunaw ang kaluluwa ko. Habang tumutugtog siya kumakanta siya ng mga salitang pinakabata at gwapong master, kahit gaano kataas ang langit, ito ay nasa ilalim ng mga bundok. Hayaang mamatay ang iyong katawan ng 1, 2 o 700 beses. At pagkatapos nakapikit niyang sinabi, habang ang kanyang kamay ay nakakrus ang kamay sa katawan na ayos. May alam na rin naman akong kahit papaano sa martial arts, kaya dapat kaya ko na to. Hinawakan siya sa ulo ng kanyang master na sinabi sa kanya na may lagnat ka ba? Kailan ko ba sinabi na madali yan? Dagdag pa nitong napahina na ang kulit mo talaga at ang gulo-gulo mo pa. Dagdag pa niya na isang karangalan ang magkaroon ng kakayahang hawakan ang Noijium balang araw dahil ito'y ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon sa aming pamilya. Na makikita siyang mapahawak sa ulo na naiinis. At pagkatapos tumalikod ang master niya na kukunin ang kaha. Habang sinasabi pa niya na kung ganon. Sa simula, tuturuan muna kitang tumugtog ng Kaya Gym. Na makikita siyang namamangha sa Kaya Gym na tatangkain niyang hawakan ang kwerdas nito. Malapit na ang kanyang daliri dito na sinabi pa niya sa kanyang isip na tingnan nga natin kung ano ang tunog nito. Habang hawak naman ng kanyang master ang kaha nagulat siya nang makita niya na susubukan niya itong hawakan. At mabilis niyang isinigaw na itigil mo yan. Ngunit huli na, nagawa na niyang kalabitin ang kwerdas ng Kaya Gym. At biglang nagulantang siya na napatingin sa kanyang daliri na nasugatan na ang dugo nito ay nagtatalsikan. Na napasabi pa siya na ano ang nangyari sa daliri ko. At pagkatapos naiinis na sinabi ng kanyang master habang tinatalian ang daliri niya na hindi ba sinabi ko na sayo na huwag mo yang gagalawin. Tumigil ka sa kaiyak at magpasalamat ka na lang na hindi naputol ang mga daliri mo. Habang pinupunasan ng kanyang master ang dugo sa Kaya Gym sinasabi pa niya na ang kwerdas na to ay gawa sa parehong material ng kidlat na konektado sa kamay ng kidlat. Kahit yung mga marunong na gumamit nito, nahihirapan pa ring tugtugin. Lalo na ikaw, natanga-tangang basta na lang hinawakan. Pero wala na tayong magagawa. Bata ka pa rin na nausisa sa lahat ng bagay. Umiiyak na sinabi niya habang nakatingin sa kanyang daliri na akala ko pwede ko na yung hawakan ngayon kasi sinabi mong tuturuan mo na ako. At delikado pa pala yung bagay na yan. Master, paano mo ako tuturuan gamit yan? Gusto mo bang maputol ang mga daliri ng estudyante mo? Hawak ang Kaya Gym ng kanyang master na sinabi na bata. Umubo na nakakrus ang binti na inilagay ang Kaya Gym habang sinasabi na para sayo na pinagkalooban ng isang dakilang master gaya ko. Mukhang kailangan ko talagang ipakita sayo ng ako mismo. Dagdag pa niya nakakalabitin na ang kwerdas ng Kaya Gym na sinabi na inaasahan kong igagalang mo at lubos na pahahalagahan ang kahusayan ng iyong master sa kanyang likha. Na naiinis na sinabi niya na napatikom ng mahigpit ng kamao na hindi ako makapaniwala. Lagi na lang akong tinutukso ni Master. Master, pagtanda mo, makikita mo rin. Pag nawala na ang lakas mong manakit, ako naman ang mambubwisit sa'yo. Nagumpisa na ang pagtugtog ng kanyang master. Sa ganda nito ay masayang lumilipad ang ibon sa kalangitan at ang mga bulaklak sa lupa ay kumikinang. Na napasabi siya sa isip na ito ay napakaganda. At mula naman sa labas ng kanilang bahay ang mga rabbit ay nakatanaw sa kanila at ibon na tila napapaiyak sa kanilang naririnig. Na napanganga na lang siya sa ganda habang nakikinig sa kanyang master. Napatingin ang master niya sa kanya habang tumatawa na nakatulala ka na lang dyan, ano? Astig si master, di ba? Ito na ang kapangyarihan ng kamay ng kidlat. Panalo, di ba? Ang Bunraisu. Kakayahang kontrolin ang enerhiya ng kulog gamit ang sariling kamay. Ang kamay ng kidlat ay isang uri ng kasanayan, hindi isang martial art, kaya wala itong tiyak na anyo na agad mong makikilala sa simpleng tingin. Pero kapag ito'y nahasa ng husto, parang bakal na ang mga kamay mo. Hindi ka na masasaktan, hindi lang ng liwanag ng espiritu, kundi pati ng karaniwang espada. Pinapaikot ang kamay na sinabi pa niya na siyempre, kaya mo ring palakasin ang mga braso mo hanggang sa isang antas kapag na-master mo ito. Dagdag pa niya na nasa pagitan ng kasanayang ito at ng paninindigan mo ang susi para makamit mo ang mastery nito.
Pero kung hindi mo man lang maabot ang ika-6 na yugto, mapuputol ang mga kamay at braso mo. Naiintindihan mo ba? Na napasabi siyang nagugulat na kaya kailangan ko palang matutong gumamit ng lightning rod. So, gaano katagal bago marating ang ika-6 na yugto? Sinabi sa kanya ng kanyang master na kailangan mo munang palakasin ang sarili mo. Walang madali ang paraan. Nga pala, ang damit na ito kailangan mong tahiin ng maayos, naintindihan mo. At kung ikaw yan baka abutin ng 10 taon. Naiinis na napasabi siya na kung ipapagawa mo lang din sa akin to. Pinabayaan mo na lang sana akong mag-physical training. Sinabi mong tuturuan mo akong tumugtog ng nojum. Tapos ipapagawa mo sa akin na tahiin ang damit mo. Napahinga ang kanyang master na itinatayo ang kaya gym na sinasabi sa kanya na hindi naman sa ayaw kitang turuan, sa totoo lang, sa antas mo ngayon, aabutin pa ng 1 siglo bago ka makapagtugtog ng maayos ng nojum. Dadag pa niya habang nakatayo ito sa kanyang harapan na kailangan mong maghanda sa pag-aaral kung paano gamitin ito, pero sa tingin ko ngayon ay pasok ka na sa mga kinakailangan para matutunan ang nojum. Bukas, sa wakas ay maaari ka nang magsimulang matuto ng mga pangunahing martial arts. Hawak niya ang nojum, sinabi niya na mag-aaral na ako ng pangunahing martial arts bukas. Kung ganon, ano naman yung mga ginagawa ko hanggang ngayon? Tumugon sa kanya ang kanyang master na para yon sa paggawa ng mga gawaing bahay habang pinapalakas ang katawan at nasasanay sa sakit ng kalamnan. Biglang nawalan ng kulay siya na sinabi pa sa kanya ng kanyang master na tinatamad lang talaga akong gumawa ng gawaing bahay, kaya kumuha ako ng alagad na gagawa nun. Kahit na ganun, bukas ng umaga, tapusin mo muna ang gawaing bahay at lumabas ka sa bakanteng lot sa likod ng bahay. Na napasabi siya na master. Sigurado po ba kayo na ito'y pagsasanay sa martial arts? Kasi parang na hindi na niya naituloy ang pagsasalita. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata.